Magandang araw mga ginigiliw namin mga taga-subaybay. Welcome po sa ating Simplified Sabbath School Lesson by Brother Johnson Amican. Tayo ngayon ay nasa Lesson 6, August 1 to 7, 2026. At ang ating paksa ngayon ay may pamagat na Spiritual Gift, mga kaloob ng Espiritu. Muli, nais nating pasalamatan ang ating mga minamahal na kapatid na walang sawang sumusubaybay sa ating pong Simplified Sabbath School Lesson audio version. Ang audio version na ito ay espesyal na inihanda para sa mga kapatid na abala sa trabaho, nasa biyahe, mga driver o kaya'y pasahero. Ganon din sa mga walang sapat na oras upang magbasa, ngunit may oras para makinig. Para po sa inyo ito. Maring kayo ay nasa biyahe, nagtatrabaho sa oras na ito or naglalakad o nagpapahinga. Maaari ninyong pakinggan ang pag-aaral na ito upang patuloy na mapalalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Bukod sa ating audio version, meron din tayong words format na ginagamit ng maraming Sabbath School teacher, maging ng ating mga church leaders at maging sa kanilang personal Bible study groups sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Layunin nating gawing mas simple, malinaw at madaling maunawaan ng ating mga ordinaryong mga kapatid ang bawat paksa nang hindi mawala ang mga katotohanan na napapaloob sa ating tinatalakay dahil ito ay pawang nagmumula sa banal na kasulatan. Saan ka man kaanib na iglesia, welcome ka sa pag-aaral na ito dahil ang mensahe ay mula sa banal na kasulatan. Ang ating audio version ay available din sa pag-aralan natin YouTube channel at ang ating words format ay matatagpuan ninyo sa Facebook account na Johnson Llamas Amican. Samantalang ating English version na words format ay makikita naman ninyo sa page ng pag-aralan natin ministry. Muli, dalangin namin na sa bawat araw ay lalo tayong lumago sa pananampalataya, mapalapit lalo kay Kristo at higit na maihanda sa kanyang malapit ng pagbabalik. At ngayon, simulan natin ang ating pagtalakay sa napakagandang paksa sa linggong ito. Ang ating memory text ay mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 14, ang talata ay 1. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. Mga kapatid, bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan. May magaling magsalita, magturo, umawit, tumulong, manguna, mag-encourage sa kapwa o maglingkod sa iba. Pero ang tanong ay, saan ba nanggaling ang mga kakayahang ito? Ayon kay Pablo, ang mga ito ay spiritual gifts or mga kaloob ng Espiritu Santo. Tandaan natin ito. Hindi ibinigay ng Diyos ang mga kaloob para tayo ay sumikat. Hindi rin ito ibinigay para maipakita na mas banal tayo kaysa iba. Ibinigay ito upang mapalakas ang iglesia at maipakita ang karakter ni Kristo. Sa iglesia ng Korinto, isa din ito sa kanilang naging problema dahil may mga kaanib na nagmamayabang dahil sa kanilang spiritual gifts. Iniisip nila na ang kanilang gift ay pinakamahalaga at dahil dito nagkaroon ng inggitan, kompetisyon, pagmamalaki at pagkakabahabahagi sa iglesia. Kaya isinulat ni Pablo ang unang Korinto, Kapitulo 12 hanggang 14 para ituro na ang spiritual gifts ay hindi para sa sarili kundi para sa kapakanan ng buong katawan ni Kristo, ang iglesia. Katulad din ng katawan natin, merong mata, kamay, paa, tenga, puso at iba pang bahagi. Magkakaibang papel o gawain ang mga sangkap na ito, subalit pare-parehong ang lahat ng bahagi ay mahalaga. Ganito inilarawan ang iglesia, hindi pare-pareho ang ating gift
Pero pare-pareho tayong mahalaga sa Diyos. Kapag ang bawat isa ay ginagamit ang kanyang kaloob ng may pag-ibig, nagiging matatag, nagkakaisa at lumalago ang iglesia. Kaya mahalagang bawat punto at kailangan natin itong maunawaang mabuti. Sa buong paksang ito, pag-aaralan natin ang mga ito. Ang una, knowledge about spiritual gifts. Ano nga ba ang layunin ng mga kaloob ng Espiritu Santo? Isa-isahin natin ito. Una, pag-aaralan natin yung tungkol sa spiritual gift. Pangalawa, one body, many members. Pangatlo, the more excellent way. Ano nga ba ito? Ang pang-apat ay using our gifts to serve others. At ang panglima ay order in worship. At bandang huli, aalaman din natin paano natin gagamitin ang ating spiritual gifts para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dumako tayo ngayon sa ating pangunahing aral sa linggong ito. Ang unang aral na dapat natin tandaan ay ito. Hindi sinusukat ng Diyos ang isang tao batay sa dami o ganda ng kanyang spiritual gift. Ang mahalaga sa Diyos ay kung paano ginagamit ang mga ito. Kung may pag-ibig, ibig sabihin, pagpapala ang ating kaloob. Kung walang pag-ibig, mawawala ng halaga kahit gaano pa ito kaganda. Tandaan natin, ang spiritual gifts ay hindi para sa ating sariling karangalan. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pagpapatibay sa kanyang iglesia. Kaya kapag natapos ang araling ito, naway natutunan nating gamitin ang anumang kaloob na ibinigay sa atin ng may pagpapakumbaba upang ang lahat ng kaluwalhatian ay mapunta sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Varieties of gifts. Pag-usapan natin ang iba't ibang kaloob, subalit iisang Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 4 hanggang 6. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu, at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin na ang lahat ng ginagawa natin ay dapat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang tungkol sa spiritual gifts. Paano natin ito gagamitin sa ikaluluwalhati ng Diyos? Maraming Kristiyano ang nagtatanong, ano ba ang spiritual gift? Pare-pareho ba tayo ng gift? Bakit may magaling magturo, may mahusay umawit, may mahusay mangaral, at may mahusay maglingkod? Ang sagot ni Apostol Pablo ay simple. Hindi pare-pareho ang kaloob, pero iisa ang Diyos na nagbigay nito. Hindi binibigyan ng Diyos ang lahat ng pare-parehong talento. Tandaan natin ito. Binigyan niya tayo ng iba't ibang kaloob upang sama-sama nating mapalago ang kanyang iglesia. Isa-isahin natin ang magagandang mensahe dito. Ang unang gift ng Holy Spirit ay ang pananampalataya kay Jesus. Paano natin nalaman? Unang Korinto 12:3. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nito? Bago tayo magkaroon ng anumang kaloob, kailangan muna nating makilala si Jesus. Ito ang tinatawag na pananampalataya kay Jesus. Kaunting historical context, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon ni Apostol Pablo, napakadelikadong sabihin ang salitang Jesus is Lord. Bakit? Dahil ang gusto ng Roman Empire sa panahong iyon, ang sasabihin ng lahat ng tao ay Caesar is Lord. Kapag sinabi mo sa panahong iyon na Jesus is Lord, parang sinasabi mong hindi si Caesar ang pinakamataas sa panahong iyon at maaari kang mamatay dahil doon. Kaya sinabi ni Paul, ang pananampalataya kay Jesus ay regalo mismo ng banal na Espiritu.
Hindi natin kayang manampalataya sa ating sariling lakas. Ang Diyos mismo ang gumawa nito sa ating puso. Tandaan natin ito. Punta tayo sa pangalawa. Iba't iba ang kaloob pero galing lahat sa iisang Diyos. Mahalagang punto ito. Basahin natin ang unang Korinto 12:4 hanggang 6. May iba't ibang mga kaloob. Doon sa binasa natin sa unang Korinto 12:4 hanggang 6, may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang Espiritu, iisa ang Panginoon, iisa ang Diyos. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos na pare-pareho tayong lahat. Merong magaling magturo, magaling umawit, magaling mangaral, mahusay mag-encourage, mahusay mag-organize, magaling tumulong, ganun din sa pananalangin, mahusay magbigay. Sa totoo lang, marami mga kapatid ang akala mo walang pakinabang pero matulungin. Ang ganitong uri ng kaloob ay kakaunti lang ang meron. Ang aming ministry ay nakaranas ng ganyang kaloob na nakita namin sa ibang mga kapatid. Kaya nakakarating kami sa kung saan saang lugar para mangaral dahil silang nagbibigay sa amin ng panggastos sa evangelism. Lahat ng iyan ay mahalaga. Hindi ibig sabihin na mas magaling ang isang gift kaysa iba. Ang mahalaga ay ating ginagamit ang ating kaloob para kay Kristo, hindi para sa sarili ang mga kaloob. Unang Korinto 12, talatang 7. Datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Opo mga kapatid, hindi binigay ng Diyos ang spiritual gifts para tayo ay sumikat. Hindi ito para magkaroon tayo ng title. Hindi rin para masabing ako ang pinili or anointed. Ang spiritual gift ay para makatulong sa iglesia. Kapag ginamit natin ang kaloob para sa ating sariling papuri, mawawala ang tunay nitong layunin. Ang bawat kaloob ay dapat magdala ng pagpapala sa iba. Tandaan natin yan. Ayon sa ating pag-aaral, ang banal na espiritu ang nagpapasya kung anong gift or kaloob ang ibibigay. Mababasa natin to sa unang Korinto 12 talatang 11. Ganito ang sinasabi. Datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Hindi tayo ang pumipili mga kapatid ng kaloob. Ang Holy Spirit ang nagbigay nito. Minsan kasi gusto natin ang gift ng iba, pero alam ng Diyos kung ano ang pinakaangkop sa atin. Katulad ng katawan, hindi lahat ay mata, hindi lahat ay kamay, hindi lahat ay paa, pero lahat ay mahalaga. Ang susunod ay napakahalagang matutunan natin ito. Ito ay tungkol sa layunin ng mga kaloob na ito ay para sa pagkakaisa, hindi kompetisyon. Sa Efeso 4 talatang 11 hanggang 13 ay ganito ang ating mababasa. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Talatang 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang spiritual gift ay hindi para magkaroon ng competition. Hindi ito paramihan ng talento. Hindi ito pagalingan. Hindi rin ito paramihan ng followers. Ang layunin ay mapalakas ang iglesia, mapalago ang pananampalataya, at mapagkaisa ang mga mananampalataya. Kapag ginagamit ang gift para sa sarili, nagkakaroon ito ng inggitan. Pero kapag ginamit ito para kay Kristo, lumalakas ang buong church. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ginagamit ko bang aking gift para sa Diyos o pang sarili? Natutuwa ba ako kapag pinagpapala ng Diyos ang iba? Handa ba akong maglingkod kahit walang nakakakita?
At nagagamit ko bang aking talento upang palakasin ang iglesia? Tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging pari-pareho. Tinawag niya tayong maging isang katawan na may iba't ibang bahagi. Kaya itanim natin sa ating isipan na ang bawat isa ay may espesyal na kaloob. At kapag ginamit natin ang mga kaloob ng may pagpapakumbaba at pag-ibig, lalong lumalakas ang iglesia at lalong maluluwalhati ang Diyos. Kaya huwag nating kainggitan ang talent ng iba dahil malamang may talent ka rin na wala sila. Yan ang huwag nating kakalimutan. Ulitin natin ang mahalagang punto na ito. Una, ang unang spiritual gift ay ang pananampalataya kay Jesus. Pangalawa, iba-iba ang spiritual gift pero iisa ang pinanggagalingan, ang Diyos. Ang mga kaloob ay hindi para sa sariling papuri, kundi para sa kapakinabangan ng iglesia. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng gift ayon sa kanyang kaloob. At ang huli, ang tunay na layunin ng spiritual gifts ay pagkakaisa, paglilingkod at pagluwalhati sa Diyos. Unity through diversity. Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pag-aralan natin ito. Maraming tao ang nag-iisip na kapag magkakaiba tayo ng personality, talent, or spiritual gift, ay mahirap magkaroon ng unity. Subalit ayon kay Apostol Pablo, hindi hadlang ang pagkakaiba-iba. Sa katunayan, ginamit ng Diyos ang ating iba't ibang kaloob upang maging mas matatag ang kanyang iglesia. Hindi gusto ng Diyos na pare-pareho tayo dahil hindi lalago ang iglesia kapag ganun at malamang magiging competition lamang ang kalalabasan. Kaya ang gusto ng Diyos ay iba-iba ang kaloob pero iisa ang Panginoon, iisang Espiritu at iisa ang layunin. Magaganda ang nilalaman ng mga talata kung ating babasahin ang unang Korinto 12, talatang 12 hanggang 31. Sa mga talatang ito, masasagot natin kung bakit inihalin tulad ni Pablo ang iglesia sa katawan ng tao. Gumamit siya ng halimbawa. Ito ay tungkol sa isang katawan pero maraming bahagi. Mababasa natin ito, unang Korinto 12 talatang 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at may maraming sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Tingnan natin ang ating mga katawan, mga kapatid. May mata, may tenga, ilong, kamay, paa, puso at utak. Lahat sila ay magkakaiba. Magkakaiba ng trabaho. Pero iisa ang katawan. Ganyan din ang church. Hindi lahat ay pastor, layman, elder, preacher, singer, teacher, musician, and evangelist. Iba-iba tayo, mga kapatid. Pero lahat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga, hindi kailangang pare-pareho ang gift para maging mahalaga. Itatak natin sa ating mga isipan ito. Walang maliit na miyembro sa iglesia. Unang Korinto 12, 15 hanggang 16. Kung ating pababawin ang mga talata, ganito ang ibig sabihin. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. O sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya wala akong silbi. Hindi ibig sabihin na hindi na sila bahagi ng katawan. Yun ang ibig sabihin ng talata. Ganito minsan ang nararamdaman ng ibang kaanib. Iniisip nila na ordinaryong miyembro lang ako. Hindi ako marunong mangaral. Hindi ako singer. Hindi ako leader. Kaya wala akong silbi. Ayon sa Biblia, ito ay mali. Dahil sa mata ng Diyos, walang useless Christian. Lahat ay may purpose. Narito ang isang mahalagang aral. Hindi dapat magmataas ang may magandang kaloob. Basahin natin ang talatang ito sa unang Korinto 12:21. At hindi makapagsabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin ang ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Bakit ba nabanggit ni Pablo ang ganitong mga halimbawa? Ibig sabihin, isa itong nakita niyang problema dahil may ibang talent kahit na totoong sila ay magaling mangaral, magaling umawit, magaling mag-lead, magaling mag-organize, magaling magturo. Dahil dito, inisip nila, hindi ko kailangan ang iba. Kaya ang sabi ni Pablo,
Walang bahagi ng katawan na pwedeng magsabi sa ibang bahagi na hindi kita kailangan. Ang totoo, aminin natin at tanggapin natin na kailangan natin ang isa't isa. Dito marami ang nagkakamali. Dahil sa totoo lang, ang mukhang mahina madalas pinakamahalaga. Basahin natin ang talata. 1 Korinto 12:22. Hindi kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Ang ibig sabihin, ang mga sangkap ng katawan na inaakala nating mahihina ay siyang lalong kinakailangan. Sa katawan ng tao, hindi natin nakikita ang puso, ang baga, ang kidney, ang atay at marami pang iba. Pero kapag nasira ang isa rito, mamamatay ang buong katawan. Ganoon din sa iglesia. May mga taong tahimik lang. Hindi sila sikat, hindi sila kilala, hindi sila nakikita sa harapan ng simbahan. Pero ang totoo, palihim na laging nananalangin, tumutulong, mapagbigay, magaling magpayo, sumasama sa mga pagdadalaw, nag-aalaga ng ibang mahina pa sa panampalataya, magaling mag-entertain ng mga bisita. Kaya sa mata ng Diyos, napakahalaga nila. Isa pang mahalagang aral na dapat natin tandaan na ito. Kapag nasasaktan ang isa, damay ang lahat. 1 Korinto 12:26. At kung naghihirap ang isang sangkap, ang lahat ng sangkap ay nangahihirapan na kasama niya. Ito ang tunay na church. Kapag may sakit, nawawalan ng trabaho, namamatayan, dumadaan sa pagsubok, hindi tayo nagsasabing problema nila yon. Hindi dapat ganoon dahil bilang katawan ni Kristo, damay tayong lahat. Kapag may umiiyak, umiiyak din tayo. Kapag may nagtatagumpay, nagsasaya din tayo. Iyan ang tunay na Christian family. Tandaan natin ito. Lahat ng spiritual gifts ay galing sa Diyos. 1 Korinto 12:28. Iniligay ng Diyos sa iglesia ang iba't ibang gawain. Apostol, propeta, guro, mga himala, mga pagpapagaling, mga pagtulong, mga pangangasiwa at iba't ibang wika. Maliwanag ang sinasabi ng talata. Hindi tayo ang pumipili ng kaloob. Ang Diyos ang nagbibigay. Kaya hindi tayo dapat mainggit, magmataas o maliitin ang kaloob ng iba. Ang bawat kaloob ay ibinibigay para sa ikabubuti ng iglesia. Kaya ang tanong ay, ano ang kaloob ko? May sagot ang banal na kasulatan. Roma 12:6-8. At may iba't ibang paggawa, datapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa't isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Makikita natin ang iba't ibang kaloob. Nandyan yung preaching, serving, teaching, encouraging, giving, leading, and showing mercy. At sa Ephesians chapter 4:11, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ayon dito, hindi pare-pareho ang gift na ito, subalit iisa ang layunin. Ito ay para ma-build up ang katawan ni Kristo. At para ma-apply natin ito ng tama, tanungin natin ang ating sarili. Ginagamit ko ba ang gift na ibinigay ng Diyos? Natutuwa ba ako kapag ginagamit ng iba ang kanilang kaloob? O naiinggit ako? May mga miyembro ba akong minamaliit? Nakakatulong ba ako sa unity ng church? Mahalagang sagutin natin ito sa ating personal. Tandaan, hindi kailangan ng Diyos ng iglesyang puno ng magkakapariho. Ang gusto niya ay iglesyang puno ng iba't ibang tao na nagkakaisa kay Kristo. Kapag ang bawat isa ay ginagamit ang kanyang spiritual gift ng may pagmamahal, lalakas ang iglesia, lalawak ang gawain, at makikita ng mundo ang pagmamahal ni Kristo.
Tandaan, ang iglesia ay parang isang katawan na may maraming bahagi. Lahat ng miyembro ay mahalaga sa mata ng Diyos. Walang maliit o malaking spiritual gift. Kailangan natin ng isa't isa, mga kapatid. Ang lahat ng gift ay ibinigay upang patibayan ang katawan ni Kristo. Ang tunay na pagkakaisa ay nangyayari kapag ginagamit natin ang ating iba't ibang kaloob para sa ikaluluwalhati ng Diyos. More excellent way, ang higit na dakilang daan. Ano kaya ito? Pag-aralan natin itong higit na kaloob na ito. Mga kapatid, maraming tao ang gustong magkaroon ng spiritual gifts. May gustong maging mangangaral, magturo, magpagaling, umawit o magkaroon ng iba't ibang kaloob. Subalit ayon kay Apostol Pablo, may isang bagay na higit na mahalaga kaysa lahat ng mga spiritual na kaloob. At ito ay ang pag-ibig. Paano natin nasabi? Tandaan natin, hindi sinasabi ni Pablo na hindi mahalaga ang spiritual gifts. Ang sinasabi niya, walang kabuluhan ang anumang gift kung wala itong pag-ibig. Kung babasahin natin ang mga talatang ito, 1 Korinto 13, 1 hanggang 7 at 1 Pedro 4, 8 hanggang 11. Sinasabi sa mga talatang ito na kahit maganda ang kaloob, kung walang pag-ibig, walang halaga. Basahin natin ang 1 Korinto 13:1. Kahit magsalita ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay naging tanso akong tumutunog o pumpyang na umaalingaw-ngaw. Totoo po, maaaring mahusay kang magsalita, maaaring napakagaling mong mangaral, maaaring humanga ang maraming tao sa iyong kakayanan. Subalit kung wala kang pag-ibig, para ka lamang isang maingay na badingaw o kampana na tumutunog. Maingay pero hindi blessing. Ibig sabihin, hindi ang lakas ng boses ang mahalaga. Hindi rin ang galing magsalita. Ang mahalaga ay ang pusong puno ng pag-ibig. Napakalinaw ng mensahe sa talata. Ang ibig sabihin ay kahit malalim ang iyong kaalaman, kung walang pag-ibig, wala ring silbi. Punta tayo sa 1 Korinto 13 talatang 2. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Matindi ito. Maraming tao ang maraming alam sa Biblia. Marunong silang magpaliwanag, mahusay silang magtanggol sa doktrina. Pero minsan, habang dumarami ang kanilang kaalaman, nawawala naman ang kanilang pagmamahal sa kapwa-tao. Nagiging walang kwenta ang lahat ng ito. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tama ang doktrina, kundi may tamang pakikitungo sa kapwa-tao. Mas gusto ng Diyos ang pusong may pag-ibig kaysa utak na puno lamang ng kaalaman, subalit mabagsik naman sa kanyang kapwa. Kaya nga malinaw sa talata na sinasabi, kahit malaki ang iyong panampalataya, kung walang pag-ibig, wala rin itong halaga. Ulitin natin ang talata, 1 Korinto 13:2. Kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Maliwanag, napakalaking pananampalataya ng tinutukoy dito. Kaya niyang ilipat ang bundok sa ibang lugar. Kaya lang ang sabi ni Pablo, kahit ganun kalaki ang ating pananampalataya, kung wala namang pag-ibig, wala pa ring kabuluhan. Ang ibig sabihin, ang sukatan ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Mas mahalaga kung gaano tayo kamapagmahal sa ating kapwa. May magandang tanong. Ano ang tunay na pag-ibig? Sa 1 Korinto 13, talatang 4 hanggang 7, gusto kong basahin ang magandang balita Biblia. Ang sabi ay ganito: kung ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Dito, hindi sinabi ni Pablo kung ano ang mararamdaman ng pag-ibig. Sa halip, ipinakita niya kung paano ito isinasabuhay.
Isa-isahin natin ang binanggit sa talata. Una, ang pag-ibig ay matiisin. Ibig sabihin, matyaga, hindi madaling sumuko, patuloy na nagmamahal kahit mahirap. Pangalawa, mabait. Ibig sabihin, hindi nananakit, hindi mapang-api, laging handang tumulong. Pangatlo, ang sabi, nagagalak sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi natutuwa sa kasalanan. Masaya kapag ang katotohanan ng Diyos ang nananaig at pinag-uusapan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nag-i-enjoy sa kasalanan, hindi yan ang pag-ibig na nais ng Diyos. Ang sabi roon, matiisin. Ibig sabihin, hindi agad umaalis kapag may problema. Nananatili itong tapat. Sumunod, naniniwala or mapagtiwala. Ibig sabihin, hindi ito mapaghinala. Handang magtiwala hanggat maaari. At ang sumunod ay umaasa. Ibig sabihin, hindi agad nawawala ng pag-asa. At ang sumunod, nagpapakatatag. Ibig sabihin nito, patuloy na nagmamahal kahit sinusubok. Ang tanong, ano naman ang hindi ginagawa ng pag-ibig? Ayon mismo sa talatang binasa natin, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi mapagmataas, hindi bastos, hindi makasarili, hindi madaling magalit, hindi nagtatala ng kasalanan ng iba, hindi natutuwa sa kasamaan. Ito ang tunay na subukan sa ating mga Kristiyano. Hindi lamang kung gaano tayo kagaling, kundi kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Ang pag-ibig ang nagpapaganda sa lahat ng spiritual gift ayon sa mensahe. Sa unang Pedro Kapitulo 4 talatang 10, mangaglingkod ang bawat isa ayon sa kaloob na tinanggap niya. Ang sabi ay mangaglingkod sa bawat isa. Ibig sabihin, ang gift ay nagiging pagpapala lamang kapag ito ay ginagamit ng may pag-ibig. Kung walang pag-ibig, ang kaloob na ito nagiging dahilan paminsan ng pagmamataas, inggitan, competition at pagkakabahabahagi. Subalit kapag may pag-ibig, ang lahat ng kaloob ay nagiging instrumento ng Diyos upang mapalakas ang iglesia. Bakit sinasabi sa talata na ang pag-ibig ang pinakadakila? Maganda ito. Unang Korinto Kapitulo 13 talatang 13. Datapot ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ipaliwanag natin ito. Ayon sa Biblia, ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi nakikita. Tandaan ito. Balang araw, ang pananampalataya ay magkakaroon ng katuparan. Bakit? Dahil makikita na natin si Jesus kapag siya ay nahayag. Kaya magkakaroon ng katuparan ang pananampalataya. Ang pag-asa naman ay matutupad din. Hindi na rin natin kailangang umasa dahil dumating na ang Panginoon. Pero ang pag-ibig, mananatili ito magpakailanman dahil ang Diyos ay pag-ibig. At sa langit, ang pag-ibig na rin ang magiging puso ng ating relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Narito ang mahalagang tanong na maghahatid sa atin para makita ang maliwanag na mga aral. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ginagamit ko bang aking spiritual gifts ng may pag-ibig? Marunong ba akong magpatawad? Madali ba akong mainggit? Mas mahalaga ba sa akin ang pagiging tama kaysa pagmamahal sa aking kapwa-tao? Nakikita ba ng iba ang pag-ibig ni Kristo sa aking buhay? Yan ay mahalagang mga tanong. Tandaan, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling. Hindi rin ang may pinakamaraming spiritual gifts. Ang hinahanap niya ay mga taong gumagamit ng kanilang mga kaloob na may pag-ibig. Kapag ang pag-ibig ang nasa puso ng isang Kristiyano, ang kanyang pagtuturo, pag-awit, paglilingkod at pangangaral ay nagiging pagpapala sa buong iglesia. Ulitin natin ang mensahe. Ang mga spiritual na kaloob ay walang halaga kung walang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang uri ng pamumuhay. Ang tunay na pag-ibig ay matiisin, mabait, mapagpakumbaba at marunong magpatawad. Ang pag-ibig ang tamang paraan sa paggamit ng lahat. Ang pag-ibig ang susi upang magamit. Ang pag-ibig ang tamang paraan sa paggamit ng lahat ng espiritual na kaloob. Sa lahat ng kaloob na ibinigay ng Diyos, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. The gift of tongues, ang kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Mahalaga rin pag-aralan natin ito. Isa sa mga pinagtatalo ng spiritual gift
hanggang ngayon ay ang gift of tongue or speaking in tongues. Kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Marami ang naniniwala na ito ay mga salitang hindi maunawaan ng tao. May iba namang nagsasabing ito ang tanda na tunay kang nabautismuhan ng banal na espiritu. Pero ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo tungkol dito? Sakop ito ng unang Korinto kapitulo 12 hanggang 14 at paano ito dapat gamitin sa loob ng iglesia. Narito ang mga talatang binanggit ang kaloob na ito. Unang Korinto, kapitulo 14, talatang 5, talatang 13, talatang 26 at 27. At binanggit din ito sa unang Korinto 12, 10 at 30. Ano ang layunin nito? Ang gift of tongues ay totoong kaloob ng Diyos. Tandaan natin. Kailang dapat maunawaan natin ito. Sa unang Korinto 12, sa iba ay iba't ibang wika. Anong ibig sabihin? Dito, hindi tinatanggi ni Pablo ang gift of tongues. Sa katunayan, kinilala niya itong isa sa mga ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, totoo ang kaloob na ito. Ngunit gaya ng ibang spiritual gift, may tamang paraan ng paggamit dito. Hindi lahat ng ginagawa sa pagsasalita ng dila ay automatic mula sa Diyos. Lahat ng spiritual gifts ay dapat suriin ayon sa salita ng Diyos. Sa Biblia, kung pag-aralan natin, itong mga salitang ito ay dapat naiintindihang wika. Katulad ng mababasa natin sa Gawa 2:4 hanggang 11 sa panahon ng Pentecost, ang mga alagad ay nagsalita ng iba't ibang wika. Ano ang nangyari sa panahong iyon? Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nagsabi, naririnig namin silang nagsasalita ng aming sariling wika. Ibig sabihin, hindi sila nagsalita ng walang kahulugang tunog. Hindi rin ito misteryosong salita. Ito ay mga totoong lingwaheng ginagamit ng iba't ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong nakakaunawa ng Ebanghelyo sa panahong iyon. Ang layunin ng kaloob na ito ay upang maipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang tao. Hindi lahat binibigyan ng gift of tongue. Sabi ng unang Korinto 12:30, lahat bagay nagsasalita ng iba't ibang wika? Ang malinaw na sagot ay hindi. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng iba't ibang gift. Hindi pare-pareho ang kaloob ng bawat mananampalataya. May iba na nagtuturo, nangangaral, umaawit, nagpapayo, tumutulong, at meron ding binibigyan ng gift of tongues. Hindi ito sukatan ng pagiging tunay na Kristiyano. Hindi ito sukatan kung ikaw ay may Holy Spirit. Kung lahat ay kailangan magsalita ng wika, hindi na sana sinabi ni Pablo na kailangan may interpreter. Unang Korinto 14:13. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay malalangin na siya'y makapagpaliwanag. At sa unang Korinto 14:27, kung may magsalita ng ibang wika, dapat may magpapaliwanag. Pansinin natin ito. Yung marunong magsalita, hindi niya kaya magsalita ng ibang wika. Kaya ang sabi, manalangin na siya mismo ang magpaliwanag sa sinasabi niya upang maintindihan. At kung hindi niya magawa, dapat may ibang magpapaliwanag ayon sa talatang 27. Samantala sa panahon natin ngayon, iba ang pagkaunawa dito. May gumagamit nito pero hinahayaan nila na walang magpaliwanag kaya hindi ito nagiging pagpapala sa nakikinig. Napakahalaga ito. Kung walang makakaunawa, ang sabi, walang napapala ang iglesia. Tandaan natin, ang layunin ng worship ay upang matuto, lumago at magpalakas sa pananampalataya ng iba. Kaya kung walang nakakaintindi, walang edification. Kaya sinabi ni Pablo, dapat may interpreter. Isa ito sa dahilan kaya nagkaroon ng magulong worship sa iglesia sa Korinto. Ano bang sabi ni Pablo? Ang worship ay hindi dapat magulo. Unang Korinto 14:26. Sabi sa Magandang Balita Biblia, ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita ng iba't ibang wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. Malinaw ang sinabi, gawin ang lahat sa ikatitibay.
Lahat ng ginagawa ng iglesia ay dapat nagpapalakas ng pananampalataya, magbigay liwanag, magturo ng katotohanan. Hindi para magpakitang gilas, hindi rin para humanga ang tao. Kung ang isang gift ay nagdudulot ng kalituhan, hindi iyon ang layunin ng Espiritu Santo. Bakit ba ito naging problema sa Korinto? Ang mga kapatid sa Korinto ay labis na pinapahalagahan ang gift of tongues. Para bang ito ang pinakamahalagang kaloob. Dahil dito, nagkaroon ng kompetisyon. Kalaban nila yung espiritu ng hula. Nagkaroon ng kalituhan at kaguluhan sa pagsamba. Kaya paulit-ulit silang itinuwid ni Pablo. Hindi niya ipinagbawal ang pagsasalita ng wika. Ang gusto lamang niya ay gamitin ito ng maayos at may kaayusan. Ang mas mahalaga ang wika niya ay maunawaan ang mensahe. Unang Korinto 14:5. Ang sabi niya, mas ibig ko pang manghula kayo kaysa magsalita ng iba't ibang wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag. Dito, mas pinapahalagahan ni Pablo ang prophecy o malino na pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil naiintindihan ito ng buong iglesia. At kapag naiintindihan ang mensahe, lumalago ang pananampalataya. Hindi ang dami ng kasasalita ang mahalaga katulad ng ginagawa ng iba, kundi ang malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Paano natin i-apply ito ngayon? Maraming tao ang nagsasalita ng iba't ibang lingwahe. May marunong sa English, Japanese, Korean, Chinese, Spanish at iba pa. Kung ginagamit natin ang kakayanan ito upang maipangaral ang ebanghelyo, iyan ang malaking pagpapala. Halimbawa, ang paggawa ng Sabbath School lesson, may English, may Tagalog, merong Japanese Bible study o pag-share ng gospel sa ibang lahi. Ito ay magandang halimbawa ng tamang paggamit ng kaloob ng salita ng wika. Dahil ang layunin ng Diyos ay maabot ang lahat ng tao. Kaya hindi binigay ng Diyos ang spiritual gift upang ipagmalaki, hindi rin upang magkaroon ng competition sa loob ng iglesia. Ibinigay niya ang mga ito upang maituro ang katotohanan, mapalakas ang iglesia at maihatid ang ebanghelyo sa buong mundo. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi yung may kaloob ba ako, kundi ginagamit ko ba ang kaloob na ito na ibinigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at pagliligtas sa mga tao. Ulitin natin ang mahalagang mensahe para hindi natin makalimutan. Ang gift of tongues ay tunay na spiritual gift mula sa Diyos. Sa Biblia, ito ay tumutukoy sa totoong mga lingwahe na naiintindihan ng mga tao at ibang lahi. Hindi lahat ng mananampalataya ay binigyan ng gift of tongues. At kung may kaloob ng salita ng wika sa pagsamba, dapat ito ay may interpreter upang maintindihan ng buong iglesia. At ang lahat ng makaloob na ito ay dapat gamitin na may kaayusan, pagmamahal at para sa ikatitibay ng iglesia. Ang tunay na layunin ng gift of tongue ay hindi upang magpasikat, upang maipangaral ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Gift of prophecy. Ano naman ito? Ang kaloob ng propesiya. Isa sa mga pinakamahalagang spiritual gifts, binigyan diin ni Pablo. Ito ay ang gift of prophecy. Kapansin-pansin na halos sa lahat ng pagkakataon, inuuna niya ang prophecy kaysa gift of tongues. Bakit kaya? Dahil ang layunin ng prophecy ay patibayin ang iglesia ayon mismo sa talata. Samantalang ang gift of tongues ay may pakinabang lamang kung ito ay nauunawaan. Kaya pag-aralan natin ngayon ang tungkol dito. Ano ba talaga ang gift of prophecy? At bakit ito pinakamahalaga sa buhay ng iglesia? Sa Efeso 4:11 hanggang 13 at 1 Korinto 14:3 hanggang 4, ang spiritual gift ay ibinigay para sa paglago ng iglesia. At sa Efeso 4:11 hanggang 13, basahin natin sa Magandang Balita Biblia. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi nagbibigay ang Diyos ng spiritual gifts para magkaroon ng sikat o espesyal na tao sa iglesia. Ibinigay niya ang mga ito upang palakasin ang iglesia,
ihanda ang mga mananampalataya at pagkaisahin ang katawan ni Kristo. Ibig sabihin, ang bawat spiritual gift ay may layunin. Lahat ay para sa paglago ng iglesia. Kaya ang tanong, ano naman ang layunin ng gift of prophecy? Basahin natin 1 Korinto 14:3. Ang panghuhula ay nagsasalita sa mga tao para sa ikatitibay, pagpapayo at kaaliwan. Maraming tao ang nag-iisip na ang propesiya ay puro panghuhula ng mangyayari sa hinaharap. Subalit ayon kay Pablo, mas malawak ang kahulugan nito. Ang tunay na propeta ay nagpapatibay ng pananampalataya, nagbibigay ng tamang payo, nagpapalakas ng loob, umaakay pabalik sa Diyos. Ibig sabihin, ang propesiya ay hindi lamang tungkol sa future. Ito rin ay mensahe ng Diyos para sa kasalukuyan. Kaya hindi lahat ng propesiya ay tungkol sa panghinaharap. Sa Biblia, ang salitang prophecy ay may dalawang gamit. Una, pagpapahayag ng mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, Gawa 2:29 hanggang 31. Nang hula si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ikalawa, pagsasalita para sa Diyos. Gawa 15:32. Ang sabi, si Judas at Silas ay mga propeta rin at kanilang pinalakas at pinatibay ang mga kapatid sa pamamagitan ng maraming pananalita. Wala naman silang hinulang future event. Sa halip, nangaral sila, nagbigay ng lakas ng loob, nagturo sa salita ng Diyos. Ito rin ay tinatawag na prophecy. May tanong, hanggang kailan ang gift of prophecy? Sa Efeso 4:13 ulitin natin, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, ang spiritual gift ay mananatili hanggang sa marating nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na matatapos ang spiritual gifts pagkamatay ng mga apostol. Manapa ang sabi niya, mananatili ang mga ito hanggang maging ganap ang iglesia. At alam nating hindi pa iyon nangyayari. Kaya naniniwala tayong patuloy pa rin nagbibigay ang Diyos ng spiritual gifts sa kanyang iglesia. Paano malalaman ang tunay na propeta? Suriin natin ang bagay na ito. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay propeta ay tunay. Kaya nagbigay ang Biblia ng pamantayan. Ang una, dapat natutupad ang kanyang propesiya. Deuteronomio 18 talatang 22. Kung ang sinabi ng propeta hindi natupad, hindi iyon mula sa Diyos. Pangalawa, dapat kaayon sa Biblia ang kanyang mensahe. Isaiah 8 talatang 20, sa kautusan at sa patutuo, dapat ito nakikita sa kanya. Hindi maaaring salungatin ng isang propeta ang salita ng Diyos. Ang tunay na propeta ay laging naaayon sa Biblia. Isa pa, itinatanyag niya si Kristo. Sa unang Juan 4:1 hanggang 3, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinapahayag na si Jesus ay hindi sa Diyos, at ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Ibig sabihin, ang tunay na propeta ay laging nagtataas kay Jesus. Hindi niya itinataas ang kanyang sarili. Makikita dapat sa kanyang buhay ang bunga. Mateo 7:15 at 20 kung ating mabasahin, ang sabi roon ay, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Kaya hindi sapat ang magandang salita. Ang buhay mismo ng propeta ay dapat nagpapakita ng kabanalan, kababaang loob at katapatan sa Diyos. Narito ang gift of prophecy sa huling iglesia. Mahalaga ito. Revelation chapter 12 verse 17. The remnant church. Ang sabi doon, ang remnant church ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. At kung mabasahin natin ang Revelation 19:10, ang sabi, ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng propesiya. Naniniwala ang Seventh-day Adventist Church na isa sa mga katangian ng nalabing iglesia ay ang pagkakaroon ng gift of prophecy. Hindi ito kapalit ng Biblia. Sa halip, inaakay nito ang mga tao pabalik sa Biblia.
Bakit naniniwala ang mga Adventist kay Ellen White? Hindi tayo naniniwala kay Ellen White dahil lamang siya ay Adventist. Naniniwala tayo dahil ang kanyang buhay at ministeryo ay pumasa sa mga pamantayan ng Biblia. Nakikita natin na ang kanyang mga mensahe ay naaayon sa Biblia. Lagi niyang itinataas si Kristo. Ang bunga ng kanyang ministeryo ay nagdala ng milyon-milyong tao kay Jesus at ang kanyang mga sinulat ay nagpapatibay sa pananampalataya at sa misyon ng iglesia. Higit sa lahat, palagi niyang sinasabi na ang Biblia ang tanging sukatan ng pananampalataya. Tinatawag pa nga niya ang kanyang mga sinulat bilang lesser light na umaakay patungo sa greater light, ang banal na kasulatan. Kaya nga kung may naririnig tayo na ang sulat niya ay ipinapantay sa Biblia, ay hindi ito ang tamang paggamit ng kaloob na ito. Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabing sila ay propeta. Marami rin nagsasabing may bago silang revelation. Kaya hindi tayo dapat basta-basta naniniwala. Laging itanong, kaayon ba ito sa Biblia? Itinataas ba nito sa Jesus? At ang bunga ba nito ay naglalapit sa tao patungo sa Diyos? Kung ang sagot ay hindi, hindi ito dapat tanggapin. Ang gift of prophecy ay hindi ibinigay upang dagdagan ang Biblia. Tandaan ito. Hindi rin ito ibinigay upang lumikha ng bagong doktrina. Ito ay ibinigay upang patatagin ang iglesia, ihanda ang bayan ng Diyos at akayin ang mga tao pabalik kay Kristo at sa kanyang salita. Ang tunay na propesiya ay laging nagtuturo kay Jesus at nagpapabalik sa atin patungo sa Biblia. Ulitin natin ang mensahe. Ang spiritual gifts ay ibinigay upang patibayin at pagkaisahin ang iglesia. Ang pangunahing layunin ng prophecy ay ang magpatibay, magpayo at magbigay ng kaaliwan sa bayan ng Diyos. Hindi lahat ng propesiya ay tungkol sa hinaharap. Marami rito ay mensahe ng Diyos para sa kasalukuyan. Ang tunay na propeta ay dapat masuri ayon sa Biblia. Ang kanyang mensahe, buhay, bunga ay dapat naaayon sa salita ng Diyos. Naniniwala ang Seventh-day Adventist Church na ang gift of prophecy ay nananatili hanggang sa wakas at nakita natin ito sa ministeryo ni Mrs. Ellen G. White na ang layunin ay akayin ang mga tao pabalik sa Biblia at kay Hesukristo. Sa ating pagtatapos, sa buong linggong ito nakita natin ng spiritual gifts ay hindi ibinigay upang magkaroon ng competition sa loob ng iglesia. Hindi rin ito ibinigay upang ipakita kung sino ang mas banal o mas mahalaga. Sa halip, ibinigay ang mga ito upang palakasin ang iglesia, pagkaisahin ang mga mananampalataya at ihanda ang bayan ng Diyos para sa kanyang pagbabalik. Ngunit sinabi rin ni Pablo na kahit gaano karami ang ating spiritual gifts, kung wala naman tayong pag-ibig, wala ring halagang lahat ng iyon. Mga mahalagang kaisipan mula kay Mrs. White. Sinabi ni Ellen White na may isang manggagawa na mahusay magsalita. Ang iba naman ay mahusay magsulat. Ang iba ay may kaloob ng taimtim na pananalangin. Ang iba ay may kaloob sa pag-awit. Ang iba naman ay may kakayanang magpaliwanag ng salita ng Diyos. At ang bawat kaloob ay dapat maging kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya mismo ang nakikipagtulungan sa kanyang mga manggagawa. Napakaganda ng paalalang ito. Hindi pare-pareho ang ating kakayanan. May ilan na mahusay mangaral, may ilan na mahusay magturo, may ilan na mahusay umawit, may ilan na mahusay gumawa ng multimedia, may ilan na mahusay magsulat, may ilan na mahusay magbigay ng Bible studies, may ilan na mahusay mag-organize. Lahat ng ito ay mahalaga. Hindi kayang pare-pareho ang ating gawain. Ang mahalaga, ginagamit natin ang ating mga kaloob para sa Diyos. Sinabi rin ni Mrs. White, huwag hamakin ang mga tila maliit na kaloob. Huwag tiklupin ang inyong mga kamay dahil iniisip niyong wala kayong magagawang dakilang gawain. Napakaraming Kristiyano ang nagsasabing, wala naman akong talent, hindi naman ako marunong mangaral, hindi ako singer, hindi ako leader. Pero hindi iyon dahilan upang hindi tayo maglingkod. Minsan, ang simpleng pagdalaw, pagngiti, pag-anyaya, pag-abot ng pagkain,
o pagdarasal para sa iba ay ginagamit ng Diyos upang iligtas ang isang tao. Sa Diyos, walang maliit na ministry. Sinabi niya, ang iba't ibang kaloob na ibinigay sa iba't ibang tao ay dapat magsama-sama para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito mismo ang itinuro ni Pablo. Kapag nagtutulungan ang iglesia, lumalakas ito. Kapag nagkakaisa ang mga spiritual gifts, lumalago ang misyon. Ngunit kapag may inggitan, kompetisyon at pagmamataas, humihina ang iglesia. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang spiritual gift na ipinagkaloob sa akin ng Diyos? Ginagamit ko ba ito para sa kanyang kaluwalhatian? O ginagamit ko ito upang purihin lamang ako ng tao? Laging tandaan, hindi ang dami ng gift ang mahalaga, kundi ang pagiging tapat sa paggamit nito. Mga kapatid, ang iglesia ay parang isang katawan. Hindi magiging kumpleto ang katawan kung wala ang mata. Hindi rin magiging kumpleto kung wala ang kamay. Hindi rin magiging kumpleto kung wala ang paa. Ganoon din sa iglesia. May spiritual gift ang bawat isa. Kaya huwag mong isipin na wala kang silbi sa gawain ng Diyos. Maaaring ang iyong maliit na paglilingkod ang siyang magdala ng isang kaluluwa kay Kristo. Tandaan natin ang pinakamahalagang aral sa buong sanglinggong ito. Ang pinakamagandang spiritual gift ay ang gift na ginagamit ng may pag-ibig para sa kaluwalhatian ng Diyos. Summary, sa linggong ito natutunan natin na ang Holy Spirit ang nagbibigay ng iba't ibang spiritual gift sa bawat mananampalataya. Sa lahat ng spiritual gift ay may layuning patibayin at pagkaisahin ang iglesia. Walang maliit o malaking spiritual gift sa paningin ng Diyos. Kahit ang gift of tongues ay dapat gamitin ng may kaayusan at may interpreter. Ang gift of prophecy naman ay ibinigay upang magpatibay, magpayo at magbigay ng kaaliwan sa bayan ng Diyos. Ang tunay na propeta dapat ay laging naaayon sa Biblia at nagtataas kay Jesucristo. Ang pag-ibig ang pinakadakilang prinsipyo sa paggamit ng lahat ng spiritual gift. Bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, gusto kong ibahagi sa inyo bilang pagtatapos ang Inside Story, The Davis Indians Part 2. Bago pumanaw si Obed Elbert Davis, ipinakita niya ang kanyang huling tala. Lubos na pinagpala ng Diyos ang paglalakbay na ito. Nakapagtatag kami ng mga misyon sa Parima River, Mount Tulaming at Mount Roraima. Katatapos lamang naming maglatag ng isang misyon nang ako ay magkasakit. Noong June 31, 1911, namatay si Davis dahil sa Blackwater Fever. Inilibing siya ni Chief Jeremiah sa paanan ng Mount Roraima. Bago siya namatay, nangako siya sa mga katutubo. Sabi niya, may darating na iba pang ipagpapatuloy ang pagtuturo sa inyo. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, tuwing Sabado, nagtitipon ang mga katutubo sa kanyang libingan. Umaawit sila ng "There's not a friend like the lowly Jesus." Paulit-ulit silang humihiling ng bagong guro, ngunit lumipas ang 14 na taon bago muling nakabalik ang isang Adventist missionary. Noong 1918, may isang explorer na nakakita ng grupo ng mga katutubo. Namangha siya dahil umaawit sila ng wikang English na "There's not a friend like the lowly Jesus." Inilabas pa nila ang mga gamit ni Brother Davis at nagsagawa ng simpleng pagsamba. Noong 1922, si Chief Jeremiah ay naglakad ng 4 na linggo papunta sa Adventist Mission Office sa Georgetown. Hindi siya humingi ng pagkain, hindi siya humingi ng pera. Isa lamang ang kanyang pakiusap, "Padalhan ninyo kami ng guro." Kaya noong 1925, sa wakas ay nakarating sila W.E. Baxter at si C.B. Sutton sa Mount Roraima. Pagdating nila, ibinigay ni Chief Jeremiah ang isang bungkus ng mga papel. Kasama rito ang sulat ni Davis na may pitsang July 17, 1911. Nakasulat doon na 130 katao ang nagpasyang maging tapat kay Kristo at sa mga aral ng Seventh-day Adventist Church. Sa wakas, naipagpatuloy ang gawaing sinimulan ni Davis. Noong 1927,
dumating sina Arthur at Elizabeth Koch upang ipagpatuloy ang misyon. Pagkalipas ng mga taon, lumago ang gawain ng Diyos. Ngayon, ang 54 bed sa Adventist Hospital sa Georgetown, Guyana ay ipinangalan kay Obed Elbert Davis. At noong unang bahagi ng 1980, mahigit sa 1,500 Adventist na ang kaanib sa mga tinatawag na Davis Indians. Napakaganda ng kwentong ito. Si Obed Davis ay walang malaking pangalan sa mundo. Hindi siya naging tanyag, hindi siya naging mayaman, hindi rin siya nagkaroon ng mahabang buhay. Ngunit ginamit niya ng buong katapatan ang spiritual gift na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang kanyang pangangaral, ang kanyang pagtuturo, at ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pag-ibig sa mga kaluluwa ay nagbunga ng napakaraming taong tumanggap kay Kristo. Kahit namatay siya, hindi namatay ang kanyang impluwensya. Patuloy na namunga ang mga binhi na kanyang itinanim. Ito ang kapangyarihan ng isang spiritual gift na ginagamit para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mga kapatid, sa buong linggong ito ay natutunan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng iba't ibang kaloob sa kanyang mga anak. Hindi upang tayo magpasikat, hindi upang magkaroon ng kompetisyon, hindi upang maging mataas ang tingin natin sa ating sarili, kundi upang maitayo ang iglesia, mapalakas ang pananampalataya at maihatid ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Maaring hindi tayo maging katulad ni Obed Davis na naglakbay sa malayong kabundukan, ngunit lahat tayo ay may sariling mission field. Maaring ito ay ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating paaralan, ang ating komunidad, o kahit sa social media. Ang tanong ay hindi ano ang gift ko, kundi ginagamit ko ba ang gift na ibinigay ng Diyos upang may mga taong mailapit kay Kristo. Naway maging panalangin ng lahat ito. Panginoon, salamat sa mga kaloob na iyong ipinagkatiwala sa akin. Tulungan mo ako upang gamitin ang mga ito ng may pag-ibig, may kababaang loob at may katapatan upang ang iyong iglesia ay lumago, upang ang iyong pangalan ay maluwalhati at mas marami pang kaluluwa ang makakilala kay Jesus bago siya dumating. Kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng ating aralin, maaari mo itong ibahagi o share sa iyong mga kaibigan at kapatiran. Hanggang sa susunod na linggo, patuloy nawa tayong pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan, huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan, kasayahan pawang panandalian lamang. Kung ikaw man ay nabibigatan sa kasalanang mag-isang pinapasan, ang Panginoon siyang ating katuwang. Lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya iiwan. Huwag ka nang mag-alinlangan, ang tawag niya'y pakinggan. Dating buhay mo'y iwanan, tanggapin siya na lubusan. Ang buhay sa lupa'y di tiyak,
wasak, Panginoon, ang tanging pag-asa, ang ating tanging tagapagligtas. Tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Nangangako siya sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Buhay sa mundo'y walang halaga kung hindi mo siya kasama. Bawat hakbang walang katiyakan, buhay ay walang kapayapaan. Ngayon ang tamang oras, huwag mong hintayin ang bukas. Hiram na buhay, di alam ang wakas, kaya tanggapin ngayon ang tagapagligtas. Tatanggapin kita, o Panginoon, maglilingkod sa'yo mula ngayon, habang nabubuhay sa buong panahon. Buhay ko'y iaalay bilang aking tugon.